Ang nakaraan. Dahil sa nangyaring aksidente kay Aling During, nadulot ng kanyang pagkasawi at ni isa sa mga nakakita sa pangyayari ay wala man lang na tumulong. Kaya sa sobrang sama ng loob ni Mary sa mga taga San Cristobal, ay nakapagbitiw ito ng sumpa na darating ang panahon ay babaha ng dugo sa baryong iyon. Tanging si Teacher Karen lang ang naglakas ng loob na sumaklolo at titakbo sa ospital ang ginang. Pero sa kasamang palad ay nasawi ito. Kaya napagpasyahan ng guro na siya na ang kukup-kup sa kambal. At nang matapos sa elementarya ang mga ito, ay napagpasyahan na mag-resign na ni Teacher Karen sa pagtuturo. Nagtungo na sa Amerika kasama ang kambal na tinuring na niyang mga tunay na kapatid. Lumipas ang 12 taon. Ganap ng mga dalubhasang doktor, sina Kairos at Mary. At sa tulong ni Karen ay napaghiwalay ang kambal dahil sa ginawang operasyon sa kanila. Ngayon, balik tayo sa ikalawang yugto. Kairos, bakit kailangan niyo pang bumalik ni Mary sa Pilipinas? Tahimik na buhay ninyo magkapatid dito sa Amerika. Ano ang malalim na dahilan kung bakit kayo pupunta sa bansang minsan nyo nang kinalimutan? Usisang tanong ni Karen sa binatang doktor bago sumampa sa kanyang kotse. Ate Karen, walang malalim na dahilan kung bakit kami pupunta sa Pilipinas. Plano ng aking kapatid na magpatayo ng bagong klinik sa San Cristobal. Ano? Bakit ka pumayag? Malalim ang galit ni Mary sa mga taga San Cristobal. Magdudulot ito ng matinding kapahamakan sa inyong magkapatid. Nagbago na ang kapatid mo. Hindi na siya ang dating Mary na kinilala kong kapatid. Mapanganib siyang babae at maaari kang masangkot sa anumang gawing masama ng kapatid mo. Ate Karen, ako na bahala sa kapatid ko. Kaya ko siyang kontrolin gamit ang sarili kong mga kamay. Pangako, hindi kami gagawa ng anumang kaguluhan sa San Cristobal. Marahil kinulit na naman ni Mary tungkol sa bagay na yan. Tama ba ako? Ate Karen, sa mga susunod na araw na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Sige na, umuwi ka na. Mag-iingat ka sa pagmamaneho. Napasinghal na labang si Karen sa sinabi ng binatang doktor dahil tila iniwasan nito na mapag-usapan nila si Mary. Umiwas din ang binata na magtalo silang dalawa. Nakasimangot at aburidong pumasok sa kotse si Karen at padabog na isinarado ang pinto sabay start ng makina ng sasakyan. Gayunpaman, tinapunan pa rin siya ng binatang doktor ng malapad ng ngiti. Kahit alam niyang nakasimangot ang dalaga, buhat kasi nang magbinata si Kairos, ay umusbong ang pagmamahal ni Karen dito. Samantala, sa loob ng klinik kung saan dinala ng dalaga ang chop-chop na katawan ng kanyang kliyente, marahan niyang binuksan ang 3 malaking kulungan ng malalaking aso at nakangiting iniligay ang mga hati-hating katawan para ipakain sa kanyang mga alaga. Nagmistulang mababangis na tigre ang 3 dambuhalang aso habang nilalantakan ang sariwang laman at buto ng Amerikano. Bawat kagat sa malalaking buto ay lumalagutok na nagbibigay kasiyahan sa pandinig ng dalaga na walang iba kundi si Mary. Ganyan nga, mga laga, magpakabusog kayo. Blitz, Doom, Shadow, kumain lang kayo ng kumain. Para lalo kayong lumaki, isasama ko kayong 3 sa Pilipinas. At magsasawa kayong 3 sa laman ng tao. Habang abalang kanyang mga alaga
sa paglantak sa karne ng tao, ay sinunog naman niya ang mga kagamitan ng kanyang kliyente para walang maiwan na bakas na pinatay niya ito. Habang sinusunog niya ang mga kasuotan ng Amerikano, ay 2 pares ng mga paa ang naglalakad sa malamlam na pasilyo sa kinaroroonan niya. Hindi ka pa ba tapos magpakain sa mga alaga mo, Mary? Halika na at umuwi na tayo. Hayaan mo na lamang kumain ang mga halimaw mong aso. Ani ni Cairo sa kanyang kapatid. Malapit na sila matapos, kuya. Alam mo naman kung gaano katakaw sina Blitz, Doom at Shadow. Kailangan silang sanayin sa karne ng mga tao. Dahil sila ang gagawin kong sandata na tatapos sa buhay ng maraming tao sa San Cristobal. Nalalapit na ang aking paghukom sa kanila. Tugon naman ni Mary sa kanyang kuya na nakatayo sa kanyang likuran. Kayong mga mamamayan sa San Cristobal, hintayin nyo ang nalalapit kong pagbabalik. Ipapalasap ko sa inyo ang masakit na kamatayan. Ako ang magsisilbing bangungot ninyo sa panaginip. Dugtong na wika niya sa kanyang sarili. Darating din tayo dyan, Mary. Sisingilin natin ang mga taong may malalaking atraso sa atin. Konting tiis na lang, kapatid. Tumayo ka na dyan at uuwi na tayo. Tugon na pagsang-ayon ni Kairos at ngumiti ng nakakakilabot. Kamusta ang date nyo ni Ate Karen? Anong date? Hindi kami nag-date ng Ate Karen mo. Sinamahan ko lang siya kumain sa labas. Nakatatandang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Baka nakakalimutan mo na si Ate Karen ang dahilan kung bakit tinatamasa natin ang marangyang buhay. Alam ko naman yan, kuya. Pero halata naman na may gusto sa'yo si Ate Karen. Nagsiselos nga ako kay ate dahil mas madalas nakasama mo siya. Nawawalan ka na ng time sa akin. Ikaw talaga. Bakit ka naman magsiselo sa Ate Karen mo? Alam mo, Mary, mas matimbang ka pa rin sa kanya. Handa akong mamatay. Maprotektahan ka lang. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay mabilis na tumayo ang dalaga at niyakap ng higpit ang kanyang kuya. Sa labis ng pagmamahal ng binatang doktor kay Mary, ay kinukonsinti niya ang mga masasamang gawain nito na pumatay ng mga tao na mismong mga kliyente niya. Simula nung magdalaga si Mary, ay ilang buhay na ang nasawi sa sarili niyang mga kamay. Walang awa siyang pumapatay ng mga taong may maiitim na budhi, lalo na ang mga mapagsamantalang kalalakihan. Binansagan niya ang sarili bilang Bloody Mary. Magkahawak kamay ang magkapatid habang naglalakad palabas sa madilim na pasilyo. Bawat takbang ng kanilang mga paa ay sinasabayan ng masinsinang pag-uusap na may kinalaman sa sarili nilang mga buhay. Kuya Kairos, hanggang kailan mo ba itatago sa basement ang babaeng bihag mo? Masyado mo siyang pinapahirapan. Gusto mo, patayin ko siya para sa'yo? Nagtatakang tanong ni Mary sa kanyang kuya. Hindi na nagawang sagutin ni Kairos ang tanong ni Mary dahil malapit na sila sa pintuan palabas sa malaking pribadong klinik. Ang binatang doktor na rin ang nagsarado ng roll-up na nagsisilbing harang sa main door. Naunang sumampa sa kotse ang dalaga habang abala ang kanyang kuya sa pagkakandado ng harang. Namumuo sa binatang doktor ang pawis nang sumakay siya sa sasakyan sabay bukas ng makina. At dahil hindi naman kalayuan ang kanilang mansyong bahay sa kinatitirikan ng klinik ni Mary, ay mabilis silang nakarating sa automatic na tarangkahan sa mansyon. Malawak ang kanilang mansyon na napapalibutan ng matataas na pader. Subalit kahit na mayaman at maimpluwensya na tao ang binatang doktor, ay wala silang masyadong tagasilbi. Bilang lamang ang kanilang tauhan
na pinamamahalaan ng isang mayordoma na pinagkakatiwalaan ni Kairos na tinuring niyang pangalawang ina. Magandang gabi po, Sir Kairos at Ma'am Mary. Magiliw na bati ng kanilang mayordoma na si Margarita. Sir, Ma'am, nakahanda na po sa hapag ang inyong hapunan. Dugtong pa ni Margarita habang nakayuko ang ulo. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Kairos sa kanyang mayordoma na may kasamang matipid ng ngiti. Habang si Mary na may hindi ito pinansin dahil likas na sa dalaga ang pagiging maldita. Simula nang magdalaga ito. Nanatili magkahawak ang mga kamay ni na Kairos at Mary nang pumasok sila sa malapad na pintuan sa mansyon. Pagdating sa tapat ng matayog na hagdanan, ay doon na lamang kumalas ang kanilang mga kamay dahil tumungo sa basement ang binata at umakyat naman sa hagdan ang dalaga dahil naroroon ang kanyang magarang silid. Tita Margarita, sabihan mo ang katulong na ihatid na lang sa aking silid ang aking hapunan. Tinatamad na ako mo ba sa hagdan? Masusunod po, Ma'am Mary. Maiksing tugon ni Margarita bago tumalikod at naglakad sa malawak na sala patungo sa dining room. Samantala, nang makarating sa basement si Kairos, ay bumungad sa kanya ang mga pinggan na puno ng masasarap na pagkain na tila hindi pa ginagalaw ng isang babaeng nakakadena na walang saplot ang buong katawan. Kairos, tawarin mo na ako. Natatakot akong mag-isa dito sa basement. Alam kong malaki ang nagawa kong pagkakasala. Tawarin mo na ako. Ani na pagmamakawa ng isang babaeng nakahubot-hubad. Kahit anong gawin mong pagmamakawa, ay hinding-hindi ako maaawa sa iyo. Athena, masyado kang ambisyosa at nagawa mong pagsamantalan ako habang nasa impluwensya noon ng alak. Balak mo pang i-blackmail ako. Di ba ito ang gusto mo? Ang humubad ka sa aking harapan? Ngayon, naaasiwa ka na walang balot ang katawan mo? Nagawa ko lamang ang mga bagay na yun dahil mahal kita, Kairos. Mahal na mahal kita. Patawad kung sinamantala ko ang kalasingan mo noon. Sinira mo ang tiwala ko, Athena. Kahit na bagong assistant pa lamang kita sa aking opisina, ay pinagkatiwalaan kita. Akala ko matino kang babae. Hindi ka pala naiiba sa mga kababaihang malalandi na nakilala ko sa mga bar. Inis na wika ni Kairos sa nagsusumamong dalaga. Namumugto na ang mga mata nito sa walang tigil na kakaiyak at walang sapat na tulog. Lumapit ang binatang doktor sa kaawa-awang dalaga at mahigpit na hinawakan ng leeg. Halos nagpupumigla si Athena dahil hindi siya makahinga sa pagkakasakal sa kanya ni Kairos. Ang labis na ikinagalit ni Kairos sa dalaga ay ang pagkuha nito ng larawan gamit ang cellphone habang pareho silang nakahubot-hubad sa kama. Lasing siya noon at walang malay na kumuha ito ng litrato bilang panakot sa kanya na may nangyari sa kanilang dalawa sa pribadong hotel kahit na wala naman. Upang makuha ni Kairos ang hubad nilang larawan at mabura ito, ay nagpakita siya ng kabaitan kay Athena. Niyaya niya ito sa kanilang mansyon para maghapunan at gumawa ng kahibangan sa kama na pagsaluhan ang init ng katawan kapalit ng larawan at magiging ganap na silang magkasintahan. Subalit ang lahat ng iyon ay pakulo lamang niya. Para makuha ang itinatago nitong maselang larawan ay tinago sa isang file sa cellphone. Nagbanta kasi si Athena sa kanya na ilalantad niya sa social media ang kanilang larawan. Ganun kabaliw sa kanya ang dalaga na naghahangad ng mahalin siya ng binatang doktor. Please, patawarin mo na ako, Kairos. Pangako,
Lalayo na ako sa iyo at hindi na muling gagambalain pa. Nabura mo na ang maselang larawan at hindi naman nasira ang reputasyon mo bilang isang doktor. Sino ang nagsabi sa iyo na papalayaan kita? Hawak ko ang buhay mo, Athena. Maaari kitang patayin anumang oras. Pero hindi ko ito gagawin dahil may mga bagay akong nais na ipagawa sa iyo kapalit ng iyong kalayaan. Anong nais mong gawin ko? Sabihin mo at pangalugod kong gagawin. Kaya kong pumatay ng tao. Mahalin mo lang ako, Kairos. Talaga? Kaya mong pumatay ng tao? Mukhang magkakasundo tayong dalawa, Athena. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita uutusan pumatay ng tao. May ipapagawa ko sa iyo na siguradong magugustuhan. Pero sa ngayon, kailangan mong ayusin ang sarili mo. Gagamitin natin ang alindog mo para maisakatuparan ng aking mga plano. Mahabang litanya ni Cairo sa dalaga at tumalakhak ng malakas. Matapos iyon sabihin ng binatang doktor nang malapitan sa tenga ni Athena, ay tumungo siya sa malaking kabinet at kinuha ang isang mahaba at magarang bestida. Itinapon niya ito sa harapan ng nakaluhod na dalaga. Habang nakabaling ang tingin sa kanya, kinuha niya ang susi ng kandado ng kadena at tuluyan niya itong pinakawalan. Magbihis ka na ng damit at samahan mo akong kumain. Ani ni Cairo sa dalaga na ikinagulat ni Athena. Nagmamadali siyang magbihis ng damit at nagtatakang tumayo sa harapan ni Kairos na nakaupo sa harapan ng pabilog na lamesa kung saan nakapatong ang masasarap na pagkain na may kasama pang mamahaling alak. Tatayo ka na lamang dyan at tititigan ako. Umupo ka na dito at sabayan mo kung kumain. Pagyaya niya sa dalaga, nagulat si Athena sa pagbabago ng emosyon ng binatang doktor na tila'y nawala ang pagkamuhi sa kanya. Halos nanginginig ang mga kamay ni Athena habang inihiwa niya ang malaking piraso ng inihaw na karne sa ibabaw ng babasaging pinggan. Kahit walang pangundangang nakinuha ni Kairos ang maliit na kutsilyo sa kamay ng dalaga at siya mismo ang naghiwa ng karne. Binuksan niya rin ang mamahaling alak at sinalinan ang baso ng dalaga na palihim nitong ikinatuwa. Salamat. Maiksing tugon niya sa binata na labis niyang pinahumalingan na maangkin ang puso nito. Katahimikan ang namumutawi sa kanila habang kumakain. Tanging kalansing ng mga babasaging pinggan at kutsara ang umiikil sa nagsasalimbaya sa kanilang pandinig. Ngunit ang katahimikang yon ay binasag ni Athena. Kairos, ano pala ang gagawin ko para mabayaran ko ang mga kasalanan ko sa iyo? Simple lang ang gagawin mo, Athena. Isasama ka namin ni Mary patungo sa Pilipinas. Magtatayo ako ng bagong branch doon, pati ang kapatid ko ng isang klinik. Ang gusto kong mangyari ay palihim mong subaybayan ang anumang gagawin ng aking kapatid. Lahat ng gagawin niya ay palihim mong ipapaalam sa akin tuwing wala ako sa kanyang tabi. Paliwanag niya sa kaharap na dalaga. Huwag mong sabihin na mananatili ako sa tabi ng kapatid mo, Kairos. Alam mo namang mainit ang dugo sa akin ni Mary. Minsan na niyang pinagtangkaan na tapusin ang aking buhay dito sa basement. Mukhang malabo ang pinapagawa mo sa akin. Hayaan mo at kakausapin ko ang aking kapatid na magpakabait sa iyo. Hindi sa lahat ng oras nasa tabi ako ni Mary at kailangan ko ng mapagkakatiwalang babae na hindi magiging sugabal sa kanyang mga gagawin. At ikaw yun, Athena. Matutulungan mo ba ako? Kapag natapos na namin ni Mary ang aming misyon sa San Cristobal, ay maaari kang humiling sa akin.
Ano mang hilingin mo ay tutuparin ko. Talaga, Kairos? Tutuparin mo ang hiling ko? Oo, tutuparin ko. Ano ba ang isa sa mga kahilingan mo at ibibigay ko ngayon? Hindi ko kailangan ng maraming kahilingan, Kairos. Isa lang ang kahilingan ko sa iyo. At ano man yun, pakasalan mo ko, Kairos. Magagawa mo ba ang hiling kong ito? Diretsa ang sagot ni Athena sa tanong ng binatang doktor na ikinagulat ni Kairos. Good day po sa inyo. Shoutout portion po tayo. For the first time na gagawin ko po ito sa aking munting channel. Unahin na natin ito si Ang Palatandaan. Channel po ni Boss Mel Piroy. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo. At kay eto sa kumpare kong si Noel. Rock and Roll Moto. Shoutout sa iyo, pare. Kay Madam Antingera, maraming salamat po. Subaybayan niyo din po yung channel ni Madam Antingera. Napakaganda po ng mga kwento niyan. Salamat po. Si Madam Yoli Gintibano, si Madam, maraming salamat po at shoutout po sa inyo. Ito pa si Nida Kiambao ng Canada. Maraming salamat po sa inyo, Madam. Shoutout po sa inyo dyan. Mabuhay po kayo. Ingat lang po palagi. Kay Boss Nards ng Fire Eye Tagalog Horror Stories. Shoutout sa iyo, boss. Mabuhay ka. At kay kay Boss Vic ng Ang Pahina. Maraming salamat sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. At kay ito si Madam Binibining Imahinasyon. Maraming salamat po sa inyo, Madam. Supportan po natin ang channel niya. Binibining Imahinasyon. Shoutout po sa inyo. Maraming pong salamat. At kay Boss Dags Rain. Maraming salamat sa iyo, boss. Isa po pala siya sa mga writer nitong aking munting channel. Maraming salamat po sa inyo. At kay Ma'am Geraldine Diaries. Maraming salamat po sa inyo, Madam. Shoutout din po sa inyo. Kay Del Hope Tagalog Horror Story. Shoutout po sa iyo. Maraming salamat po. Kay Maria Pilla. Shoutout po sa inyo, Madam. Kay ito, si Tinig ni Gabriela. Supportan niyo po natin ang kanyang channel. Maraming salamat din po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Kay Mark Dennis Barbarona. Shoutout sa iyo, boss. Maraming salamat. Okay. Sino pa ba? Kay Madam, ito si Sui Masula. Ang writer rin tayo. Maraming salamat po sa inyo, Madam. Shoutout po sa inyo. Ay, ito ba? Kay Tina Manunulat. Maraming salamat po sa inyo, Madam. Shoutout po sa inyo. At shoutout na rin sa mga kasama kong admin at writer sa FB page na Horror Nights Pulmo Stories. Shoutout po sa inyo.
Ngayon po, ito po si Sid Vicious. Maraming salamat po sa mga nakinig ng part 2 ng... Ano ba yan? Part 2 nitong aking pangalawang lapag na Deliver Us from Evil. Abangan nyo po yung part 3. Susunod ko na po yun. Napakaganda po ng kwento na to. Maraming salamat po sa inyo ulit.